Sa kaibuturan ng gitna ng kagubatan, nababalot ng ambon at misteryo, nakatayo ang kahangahangang silweta ng Blackthorn Manor. Ang unti-unting pagkupas nito ay nagbabadya sa backdrop ng mga butil-butil na puno, ang mga bintana nito na parang guwang na mga mata na nakasilip sa dilim. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mansyon ay ibinubulong sa pananahimik na mga tono, ang kasaysayan nito ay puno ng trahedya at takot. Ayon sa alamat, isinumpa ang Blackthorn Manor, isang lugar kung saan naninipais ang tabing sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Ang mga kwento ng mga multo na aparisyon at hindi maipaliwanag na mga kababalaghan ay kumalat na parang apoy, na nagsisilbing babala sa mga naglakas loob na tumapak sa mga haunted hall nito. Isang nakamamatay na gabi, isang grupo ng matatapang na teenager ang nagpasya na subukan ang mga alamat. Gamit ang walang anuman kundi ang kanilang pag-uusisa at ilang kumikislap na flashlight, nakipagsapalaran sila sa kailaliman ng kagubatan, determinadong lutasin ang mga misteryo ng Blackthorn Manor. Habang papalapit sila sa nagbabadyang mansyon, isang lamig ang bumalat sa hangin, na nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang buwan ay nakabitin ng mababa sa kalangitan, na nagdulot ng nakakatakot na liwanag sa mga sira-sirang pader. Sa bawat langit-ngit ng floorboards at kaluskus ng hangin, mas lalong lumalakas ang kanilang pangamba, ngunit patuloy pa rin ang pagpintig ng kanilang mga puso sa magkahalong pananibik at takot. Sa loob, ang hangin ay mabigat na may amoy ng pagkabulok, at ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga muebles na nababalutan ng alikabok ay nakakalat, na parang nagyelo sa oras, habang ang mga sapot ng gagamba ay pinalamutian ang bawat sulok na parang makamulto na mga tapis area. Sa kaba, nagsimulang mag-explore ang mga bagets, umaalingaw-ngaw ang kanilang mga yapak sa mga bakanting bulwagan. Habang lumalalim ang gabi, napuno ng kakaibang bulong ang hangin, at sumasayaw ang mga anino sa madilim na liwanag. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalat sa kanila tulad ng isang nakakasikal na kumot, at alam nilang hindi sila nag-iisa. Sa bawat sandali na lumilipas, lalong nagiging mapang-api ang kapaligiran, na para bang ang mismong mga pader ng mansyon ay sumasaras sa kanilang paligid. Pagkatapos, sa pagsapit ng orasan sa hating gabi, isang nakakaiyak na hiyawan ang bumalat sa katahimikan, na nagpapadala ng mga shockwaves ng takot sa kanilang mga ugat. Dahil sa pagkataranta, nagsisiksikan sila upang hanapin ang pinanggagalingan ng nanlalamig na tunog, ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib. Sa nanginginig na mga kamay, napadpad sila sa isang nakatagong silid, ang pinto nito ay halos hindi nakikita sa ilalim ng mga suso ng alikabok at sapot ng gagamba. Sa isang sama-samang hingaw, itinulak nila ito, na nagpapakita ng isang tanawin na magmumulto sa kanila sa nalalabing bahagi ng kanilang mga araw, isang herang figura na nakasuot ng punit-punit na kasuotan, ang guwang nitong mga mata ay nakatitig sa kanila na may masamang hangarin. Nanlamig sa takot, pinagmamasdan nila ang dahan-daang pag-anod ng aparisyon patungo sa kanila, ang parang multo nitong anyo na nagmumula sa isang kakaibang lamig. Sa isang nakakabinging dagandong, ang silid ay nilamon ng kadiliman, at ang mga teenager ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakulong sa isang bangungot na tila walang matatakasan. Sa pagpatuloy ng kwento, paki-subscribe at pindutin and likes para sa maraming kwento ng kababalaghan hanggang sa muli. Maraming salamat, Manga Kadanggan.